So yun, what's up guys? Aeroads here. Long time no vlog here. As in long time no vlog here talaga guys, no? So hindi ko na maalala kung kailan ang huling nag-vlog, nag-motovlog. Though nag-vlog naman ako, pero hindi yung kagaya na itong ginagawa ko, na yung nakagista natin ginagawa. Dahil ano, but anyway, nandito pala tayo guys sa Balanga, Bataan guys. Nandito tayo ngayon dahil meron tayong seminar na inatinan kaugnay sa trabaho natin, no? Hindi ito literal na naisipan ko lang biyahe, no? Dahil sa trabaho na rin to guys, kaya nakapag-ride tayo ng ganito. Umalis ako kanina ng umaga sa bahay, mag-alas 3 na madaling araw. Nakarating ako dito mga 6, before 6, nagpatay oras lang ako. Tapos yun, katatapos lang halos nung seminar namin. Inabot na ng alas 4 matapos yung meeting. Nag-start na ang 8. Grabe ang tagal, akala ko alas 2 pa lang makakauwi na ako. Pero kaya naman yan, umuwi ng mabilisan. Susunduin ko pa kasi si Mrs. Oops. Kaya 3 hours ko na biniyahe. Gulat nga ako eh. Sa bagay, madaling araw kasi wala masyadong sasakyan, tsaka hindi naman muulan, kaya tuloy-tuloy yung biyahe natin kanina guys. Ay shit, ang hirap nito po ba. Sa mga hindi nakakaalam, laking Balangan na rin ako guys, kaya pamilya na rin sa akin tong lugar na to. Kaya kahit hindi na ako magmapa nung pumunta ako dito, hindi na ako naliligaw. Kasi nung college ako, lagi ako nandito kasi yung classmate ko dito nakatira dati nung college. Kaya halos linggo-linggo andito kami, kaya nasa ulado ko na rin yung lugar. Pero gulat ako talaga kanina, 3 hours ko lang kinuha to. Actually wala pa nga 3 hours yun eh. Nakuha ko agad makarating dito. Bala ko sanang palagyan kasi ng mini driving light tong si Luna natin, tong si Aerox. Kaso late na, tsaka hindi pa ako makapag totally decide kasi kinakabahan pa ako na palagyan siya ng mini driving light, kasi natatakot ako na baka mamaya mag-error yung mga wirings, di ba? Kasi napaka-sensitive kasi ng ganitong motor pag hindi marunong yung ano, di ba, yung nag-wire. Nagluluka na rin tong camera ko. Wala na nag-preview dito sa screen sa harap pa, oh. Kaya hindi ko alam kung nagre-record ba siya totally. Yeah. Pero bahala na, umiilaw naman ng kulay blue eh. Yan. Pag sa highway ka dadaan guys, papunta dito, kakaliwa ka dyan. Medyo mahaba din yan, tapos kakanan na, diretso na yun. Galing nga eh. Yung huling punta ko dito, parang hindi pa fully develop yung highway na daan dyan. Ano siya, parang simpleng daan lang. Pero unlike ngayon, nung nakita ko kaninang umaga, para na siyang NLEX. Para siyang ano talaga, expressway na eh. Ang laki ng pagbabago. Ayan, so tumatakbo naman na tayo ng maayos. Ikukwento ko na siguro yung kukwento ko na ngayon kung bakit tayo na tigil, bakit tayo na dalang maggumawa ng video. Unang-una sa lahat guys, yun nga, based sa mga previous vlog, ang sinasabi ko lagi is yung dahil sa trabaho nga, sobrang busy. As in, ganun na ganun pa din. Walang pagbabago. Masyado tayong nauubusan ng time dahil sa trabaho guys. Hindi na burnout ba yung utak ko, na kunyari gusto ko maggawa ng content, tapos kapag i-edit ko na, wala na ako naiisip. Hindi na makapag-process yung utak ko kung paano ko gagawin yung flow ng vlog. Ganun. Biruin nyo yung vlog ko na
Yung biyahe namin ni Mrs. ng Ilocos, biyahe namin ng Baguio, hindi ko pa na-edit talaga. Ang edit ko pa lang dun sa dalawang biyahe na yun is yung pang short video lang, yung pang Facebook ano lang natin. Pero yung full vlog, wala pa talaga. Tapos isa sa mga main reason natin kaya nadagdagan ng pagkawalang oras natin ngayon sa pag-vlog guys is nagkaroon na tayo ng baby. Yes, congratulations. After how many years ng paghihintay namin ni Mrs., binayaan na kami ng isang napaka-cute na baby boy. Yan, kaya isa sa mga kabisihan natin ngayon talaga guys is yung pagiging father natin, pagiging ama. Pero hindi pa rin syempre nawawala sa ano natin, 'di ba? Sa mga bucket list yung mga gusto natin gawin, 'di ba? Sa pag-vlog ng pagmomotor at sa mga lugar na gusto natin puntahan. May oras diyan. Syempre may mga priorities muna tayong kailangan unahin. May mga kailangan tayong dapat pagbigyan ng pansin bago yung mga mga gusto na talaga natin gawin dati pa. Uunahin natin yung mga importante at responsibilidad natin talaga yun. Ayun, so may idea na kayo kung bakit bakit hindi tayo nakakapag-upload, hindi na tayo nakakapag-update. Nag-upload ako pero yung mga short lang yung mga basic videos lang, mga lang tungkol sa isang motor natin, sa tricycle, mga ganon. Yun lang ginagawa ko para mabuhay lang yung channel natin. Okay, saan na tayo ngayon? Anong lugar na ba to? Paalam. Grabe, laki ng kapilya ng iglesia dito. Abukay na tayo. Abukay, Bataan guys. Grabe, laki oh. Parang yung sa Baguio. Nakakatakot yung laki nitong kapilya ng Abukay. Hindi po ako iglesia na-miss lang kasi ako sa structure ng mga kapilya nila. Pure Gold, Abukay. Ang sikip ng daan talaga dito sa pag hindi ka dumaan ng highway tapos dito ka dadaan, ang sikip. Ang sikip yung kalsada dito. Ayun, may mga dried fish na dun, Okay. Town proper tayo kaya medyo matraffic. Grabe, ganda ng simbahan dito. Mas nakaka-amaze talaga yung mga simbahan na yung luma talaga yung design compared dun sa mga nare-restore na pinipinturahan or what. Kasi may mga nare-restore na talaga nagmumukhang modernized na ba siya. Na hindi na siya mukhang luma. Okay. Hindi ko na maalala guys kung kailan ako huling nag-motovlog. Feeling ko last year pa. Last year September. So 1 year? 1 year ago. 1 year ago na tayong hindi nakapag-motovlog. Hindi ko na i-vlog yung biyahe ko kaninang umaga dahil wala naman kayo makikita doon. Gabi naman, madiling araw, madilim. Kaya mas minabuti ko na yung ganito, yung pauwi na lang. At kasi sobrang ginaw din kanina madaling araw. Focus ako talaga mag-ride kanina umaga para feeling ko kasi malilate ako. Hindi ko natansya na napaaga yung oras ko. Kasi kadalasan pag nagbibiyahe ko ng araw papuntang Gapo, umabot kasi ako ng 2 hours, 2.5. Mga takong chubby lang ba. Pero kanina kasi gulat ako, isang oras lang nasa Gapo na ako eh. Isang oras ba? Ay hindi, mga 1.5. 1.5 hour doon na ako. Kaya nakakapanibago lang. Hindi naman ako yung makaratrat na magpatakbo eh. Tsaka mumura pala ng gas dito Kasi may mga nakikita akong gas kanina, gasoline station na yung gas nila naglalaro ng 49 to 51 pesos. Yun. Sobrang mura. Dito na tayo sa mga talaba. Yes, di pa rin nagbago no. Buhat nung last 13 years, last 14 years
May mga ano kasi dito sa gilid-gilid, mga nagbebenta lang talaba. Ayun, tulad nun, may nakita pa rin tayo nagbebenta ng talaba. Hindi ko lang alam papunta dito, pa diretso pa kung meron pang mga nagtitinda lang ganun. Parang sa Dagupan. Once na pag-enter mo ng Dagupan or bago ka papasok ng Dagupan, meron na yung mga nagtitinda ng mga talaba sa gilid-gilid. As in kaliwat kanan, meron yung sunod-sunod yan. Parang ano ba, panahon ng mangga dito sa atin. Halos bawat sulok, bawat kanto may makikita kang nagbebenta ng mangga. Dito naman talaba. Hindi ko lang alam kung ngayon o banda doon pa yung iba. Ang sikip talaga ng daan dito. Dito baba na rin ang gas 52. Sa atin 53.95, 53.90. Antok na ako kanina, nakakatulog na ako sa meeting namin, sa seminar. Grabe. Ang cute ng church nila. Baguhin ko na pala itong mapa. Gagawin ko na siyang iba. Wait lang, iba Zambales, ilang oras pa? 123 kilometers. Expected time na dating 7:47 PM. Pwede yan, achievable naman yan. 3 hours and 5 minutes, kaya naman tirahin yan. Pero nakadepende sa takbo ko. Kung yung pacing ko is 60 to 80, hindi, 70 to 80, makukuha ko yan. Tapos walang traffic. O kahit 60 to 70, basta tuloy-tuloy, makakuha natin yan. Pero sa panahon ngayon, hindi muna. Dahil ma-traffic, tsaka enjoy the ride lang tayo ngayon, guys. Dahil hindi na naman masusundan to, matagal na naman to bago masundan tong ganitong biyahe. Kapag may meeting kami, seminar, minsan kadalasan sa Olongapo lang, doon lang nangyayari. Ang bilis lang na biyahe yun. Iba kasi pag nasanay ka, yung nakapag-ride ka na sa malayo, parang ano lang kasi, malapit na lang sa yung ganitong biyahe, yung 100 plus kilometers. Malapit na lang sa ito. Kasi mga binabiyahe mo 300 plus kilometers, 400 plus kilometers, diba? Iba yung bugbog ng katawan kapag ganun kilometrahe yung tatakbuhin mo. Wow, nice. Ganda. Ganda solid. Laki ng building. Malamang munisipyo to. So wala naman akong kailangang sabihin pa. Nag-update lang din naman ako sa nangyayari sa channel natin. Tsaka sa mga nagtatanong din na kung bakit wala tayong ina-upload, wala na tayong update. Yan, sana nasagot ko yung tanong nyo. Kasi may mga ano din tayo, taga-suporta, mga tropa natin na nagtatanong bakit wala tayong na-upload. Ayun pala guys, tahong, talaba, ang dami. Ito, solid Woo! Daming talaba guys. Wala, may police. Wala silang lusot dyan. Pinara. Parahin niya ako. Yes sir, kalagpas tayo. Ito, mandahin taong talaba.
Okay. Ganda ng daan dito. So, ayun, dito ko na tatapusin yung vlog guys, no? Nabanggit ko naman yung mga kailangan sabihin. Update na lang, no? Kung may bago tayong vlog, pasensya na talaga kung hindi talaga nakakapag-upload din ng ganoon sa dati. Napakasipag. Kasi nandiyan na yung mga obligasyon tsaka yung mga kailangan gawin talaga eh. Kaya pasensya na talaga. Sana kahit mangilan-ngilan na lang kayo, supportahan nyo pa rin ako. At pipilitin ko pa rin talaga mag-vlog. Hindi ako tumitigil, nawawala lang. Na ano lang, nagpapahinga. May ginagawa lang talaga. So, yun. Stay safe, ride safe, and yun, maraming salamat. Mag-ingat tayo lahat palagi, no? Peace out! Woo! Muranin na ba?